Good morning. Good morning. So, hindi pa po nakakilala sa akin, Jimmy Fano po from Caloocan City. Bakit po ako nandito ngayon? Kasi po gusto kong matulungan yung mga nagda-dialysis. Nakita ko po, naranasan ko po ang hirap nila, pati ng pamilya. December 2013, I was diagnosed with chronic kidney failure stage 5. Naka-confine po ako for 4 days sa NCU Hospital. Findings po ng doktor, CKD5. Nung kinausap ko yung doktor kung anong pag-asa kong gumaling, sabi ng doktor, hindi niya masagot. Nung unang tanong ko sa kanya, hindi niya masabi kung kailan ako gagaling. Baka daw after 3 years, pwede akong gumaling. Pero kung inquire mo sa mga nurses, ibang medical practitioners, ang sinasabi nila, CKD5 is irreversible. Nung kinausap ko yung doktor ko, sinabi niya na irreversible ang sakit ko. So, ang family ko, misis ko, mga anak ko, nag-iiyakan na. Ibis na sila mag-consult sa akin, ang nangyari, ako to nagko-consult sa kanila para wag nilang damdamin yung hirap. So, ginagawa ko lang, pinapatawa ko lang sila, yung sinasabi ko palagi, gagaling ako. So, sabi ng doktor ko, walang pag-asang gumaling. So, ginawa ko lang naman, prayers, rosary, diet. Hindi ko pa kilala ang intraday. So, through diet po, napababa ko ang kreya ko. Talaga pong sinusunod ko kung ano talaga ang bawal sa aming mga nagda-dialysis. Pagka sa dialysis center po ng MCU, ang mga kaklase ko po doon, pagka nandoon ako, nagtatanungan na sila kung anong baon. Kasi bago po kami kasi isa lang sa dialyzing machine, kailangan kumain ng konti kasi bawal po ang dinadialysis na gutom. Mag-ahay po yun, magkukulaps. Bawal din po ang sobrang busog, mag-ahay po din po yun. So, lahat ng mga kaklase ko, kanya-kanya pakita ng baon. May Jollibee, may McDo, may Mang Inasal, may KFC, kung ano-ano. Tapos ako ang huli nila tatanungin, Tatay Fano, ano baon mo? Una ko ilalabas tubig. Pagkatapos ilalabas ko yung pan. Yung baon kong puto na gawa ng Broadway sa 10th Avenue, yung palagi ang kinakain ko araw pagka ako nagda-dialysis. Pag wala akong mabiling puto, papabili ako ng 2 siopaw sa 7-Eleven. Pero huwag ako mag-alala. Tinapay na po ang kinakain ko, yung naman tinatapong ko. Kaya yung mga kaklase ko natatawa na sa akin kasi masyado ko raw tinitipid yung sarili ko. Total, dinadialysis naman daw, tatanggalin naman daw sa dialysis yun. Pero mali po yun. Yes. Hindi po totoo yun. Yes. Kasi niresearch ko po yung sakit ko para maintindihan ko lalo. Kumatin po ako ng mga forum, renal forum. Kasi yun na po ang paraan na pwede ko maintindihan yung aking sakit. Yes. Kasi ako po naniniwala na pwede akong gumaling. So, yung pong sinasabi sa mga dialysis center na pwede kumain ng bawal kasi dinadialysis naman, matatanggal yun. Hindi po totoo yun. Lalo hong sisirain ang kidney ninyo. Yes. So, sa pag-research ko po, diet lang, napababa ko kreya ko, pero sinasabi sa akin, bababa yan, pero babalik ulit sa taas yan. So, September, nung mga bandang July, dumating yung Indian upline ko, hindi ko naman kilala, nabalitaan niya na nagda-dialysis ako. Siguro, answered prayer. Nagpunta sa bahay si Joey Paraiso, Indian upline ko. Pinaliwanag sa akin ng Indran, hindi po ako naniniwala sa kanya. Kasi may mga nauna na pong lumapit sa akin, nag-alok ng herbal, pero hindi po ako naniniwala. Palagi ko na sinasabi sa kanila, itatanong ko sa doktor ko. Hindi ko naman po tinatanong sa doktor ko. Ito si Joey, siguro nainip na kasi nakailang pabalik-balik na sa bahay. Wala pa rin nangyayari. Ginawagan si Sir Seno Habanya,
GM ni Seno, pinakausap sa akin. So, kwento ni Sir Seno sa akin yung nangyari sa kanya, diabetic siya, bedridden, nag-dialysis, umayos siya, gumaling. So, kahit na nag-usap kami sa cellphone, sabi ko sa kanya, Sir, pwede ko ba kayong ma-meet ng personal para makausap po kayo? Kasi mahirap sa cellphone eh. So sabi ko sa kanya, bigay yung address niyo sa akin, pupuntahan ko kayo. Sabi niya, wala ako sa Maynila, nasa Lucena ako. Pero luluwas ako ng Maynila, magkita tayo. So yung luluwas siya ng Maynila, nagkita kami. Pinento niya sa akin ulit lahat, pero hindi pa rin po ako naniwala sa kanya. So ang ginawa ko, nung bago kami magtapos ng pag-uusap, hinanap ko ang medical records niya. Kung nailabas niya medical records niya, doon ako naniwala na talagang totoo lahat ng sinasabi niya. Yes! Tapos sa Sunday, so 2 days after, nagpunta ako sa doktor ko, kinausap ko doktor ko, Dr. Sandra Del Mundo, sa MC Hospital. Sabi ko sa kanya, Dok, may nakausap po ako, isang diabetic na nagda-dialysis, gumaling po 4 years na walang dialysis, 4 years na walang diabetes. May kinikwentong herbal sa akin, yung intra, yun lang daw po ang paraan para ako gumaling. Eh yung doktora ko naman open-minded, sabi niya, subukan mo daddy, baka sakaling gumaling ka, karapatan mong gumaling. Pero hindi sa tinatakot kita. Wala akong pag-asa gumaling. Pag-iwanan ko yung sinabi ng doktor ko, walang pag-asang gumaling. Saka sinabi niya, dahil yung sinasabi mo sa akin na diabetic nag-dialysis, imposible po yun. Kasi walang diabetic na nag-dialysis na nabuhay. Lahat patay. Dok, kumaling eh. Subukan mo lang. So, tinry ko intra. 4 weeks taking intra. Sabi ng doktor ko, Daddy, dialysis mo is twice a week. Gawin na natin once a week ka na. Laki po ng misis ko, sabi ng misis ko ba, magaling effective. Bili pa tayo, bili. Hindi na kami naghanap ng discount kasi malaking tipid na eh. 1 Yes! 368 a week, ang dialysis ko 10,000 a week. Yes! Bali, naghahanda kami ng budget para sa akin ng monthly 55 to 65,000. So, sige, inom ka ng itra. Another 2 weeks pass. Sabi ng doktor ko, Daddy, dialysis mo, hito natin. Monitoring na lang tayo ng Creaway. November 14 po, November 14 last year, nahinto po dialysis ko. Wow! Tapos nung March po, lahat ng maintenance ko wala na po. Yes! Next, anong pecha ngayon? 11. 3 days na lang po, 1 year na ako ng dialysis. So ngayon po, mga uplines ko from Lucena, pinupush nila na mag-concentrate na ako sa business. Ang sabi ko sa kanila, hindi ko iniisip yung business eh. Ang sa akin makatulong. Yes! Kasi minsan po nagsalita ako dito sa Binhon. Nung naikwento ko na-share ko yung nangyari sa akin, meron isang matanda, kinawayan ako, kinausap ako. Anong sabi sa akin? Sir, kung hindi ko kayo narinig na nagsalita, ang alam ko kami nagda-dialysis, wala na akong pag-asa. Nag-atay na lang ako ng oras. Ang dahil sa inyo, binigyan niya ako ng pag-asa. Maraming salamat po. Hindi po masaya na ako. Marami ako na-inspire, marami ako natulungan. Marami nahito sa dialysis. Sana po, sa mga nagda-dialysis, kung ano pong sasabihin namin dito, kung anong sasabihin ko sa inyo, kung anong sasabihin ni Doktora, makinig lang po kayo sa amin, sundin nyo lang po. Yes! Kasi meron pong nagda-dialysis na maganda na sana resulta eh. Isipin nyo, 1 ang Crea, 2 bottles of Intra bumaba sa 600. After a month, 2 weeks yata, tumaas sa 900, tapos tumaas sa 1.2, nag-1.4, nag-1.6. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi sa akin, okay naman daw diet niya. Sabi ko, sigurado ka ba? Sinusunod mo diet mo? Sabi niya, oo, sinusunod mo diet mo.
Di, wala akong makita dahilan para tumaas ang kreya niya. Nung bandang huli, sabi ko sa kanya, ano ang dry weight mo? Kasi kami po mga nagdadialysis, meron po kami tinatawag na dry weight. Ang original dry weight po niya ay 65 kilos. Nung tingnan ko sa chart ng hospital, sa dialysis center, ang timbang po niya ay 75 kilos. Kaya sabi ko sa kanya, hindi na kita bibigyan ng intra. Kasi wala ka talaga pag-asang gumaling, pasaway ka sa pagkain. Kasi dapat po sa isang nagda-dialysis, diet po talaga importante. Yes. Kung ano yung bawal, bawal. Yes. Hindi pwede kumain ng marami kasi po, pagka sobrang busog ang pasyente, nabububog ang kidney, walang Yes. pag-asang Yes. gumaling. Kung ano lang kung mamaya po sa question and answer, kasagutin po namin mga tanong ninyo. Makinig lang po kayo sa amin, maniwala kayo sa amin, Yes. sumunod kayo sa amin. Yes. May pag-asa po kayong gumaling. Yes. Maraming salamat po. Good morning po. Thank you so much, Sir Jimmy. May mga bagong dating. Can I show? Sino po yung mga nagda-dialysis ulit? Raise your hand. Gusto niyo po ba magaya kay Sir Jimmy na mag-iisang taon nang walang dialysis? Yes. Do you know that's the greatest gift you can give yourself and your family this Yes. Christmas? Kasi po hindi lang po kayong may sakit ang nahihirapan, pati po yung pamilya nyo financially, yung sasama sa inyo sa dialysis nyo. Karamihan po sa mga may sakit, meron isa sa pamilya nila ang hindi nakakapagtrabaho dahil nag-aalaga. Yes. So, we'll continue with our talks. Meron po tayo ngayon bagong new sharer. Yes. Nakainin na rin po siya ng Indra to tell his story. Let's all welcome Mr. Derek Reyes. Magandang hapon po. Yes. Good morning. Good morning. Sorry po. Pangalawang beses ko na po napunta dito. Yes. Nagpunta po ako dito last September po. Na-diagnose po ako ng CKD stage 5 Diyan din, last Mr. July Uy. lang. Stage 5 din. So yun, naghahanap ako. Sabi ng doktor, ang pag-asa lang daw is mag-dialysis and transplant. Yes. Pero sinabi niya na siguro meron ka 3 to 6 months bago ka mag-dialysis. So naghanap ako ng mga parang pwedeng alternative dun sa sakit ko. Nag-research ako sa mga internet. Tapos yun nga, nakita ko yung testimony ni Sir. So tinry ko pumunta dito sa lifestyle. So nakinig ako ng mga testimony. Tapos tinry ko, first kong kaya is 25. Yung una yung ano po ako na hospital ako sa Makati Med. And then tapos po nagtatry na po ako nag-intra. Bumaba ng after nung sa hospital, naging 13.8 naman. Tapos nag-take ako ng intra, nagiging 10 na po siya ngayon. So slowly sana po dumare-diretso siyang bumaba. Yes. Wow. 800. That's 800. Wow. So sana magdire-diretso po. Salamat po. Yes. Salamat, Derek. Konti na lang, Derek Rapsian. So, meron pa ang doktora gustong mag-share. He's been taking Intra for 2 months. He's a fashion director. So, to introduce himself. Yes. 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 Wow. Hi, my name is David Go. I'm a Chinese, though I don't look like one. I'm with my boss. Yeah, yung mga managers ng mga artista. Now, I'm here. I'd like to give my testimonies kasi may nag-introduce sa akin sa Lucena. Actually, I took my vacation sa Lucena together with some projects there. May nag-introduce sa akin kasi nalaman niya nagda-dialysis ako. Then, to make it short, this year lang ako na-dialysis. Actually, hindi ko alam kasi I'm a healthy eater. Tapos I'm into ballet also dance again on TV before. So sabi sa akin ng physical therapist ko, ba't namamaga yung sapong mo? Sabi ko, hindi, ballet dancer ko, namamaga talaga yan. Pero syempre, medyo aware ako, nagpa-check up ako. Ang CREA ko is times 10. Wow! So, sad thing, December 24 of last year, sabi ng doktor sa akin, hindi ka na pwedeng mamasyal, kailangan mo pa-dialysis ka agad.
So binutasan na kagad ako. All my investments na wala. Hindi ko kinahihiya, I have a husband. Pinuhunan namin yung condo na tinitirahan namin, nawala. I have to give it up. I lost, to be exact, siguro 780,000 something. Nawala lahat. Pati yung pera ng husband ko, nawala na rin. He lost his job also. Tama yung sinabi kanina. Nawala yung trabaho niya kasi kailangan niya kong bantayan. I have my family. Pero, magdrama pa ako dito. Tinakwil na ako sa pamilya. Kasi, bakla ako. Bawal sa family ang bading. Sinagip ako ng best friend ko, yung manager ko ngayon. He's my family now. Kasi I could never turn to anyone anymore. So, sabi ko nga kay Ate Lali, siya rin kasi nag-introduce, si Ma'am Lali, hindi ko pa nga kaya bumili ng ng intra, siguro naawa. Sabi niya, try mo kaya muna itong isang bote, pero kailangan tuloy-tuloy. So tuloy-tuloy naubos. Gusto ko na nag-iinig. Masarap siya. I really agree. Yun. Tapos, the reason why my boss is here, sabi nga niya sa akin nung sarang we were taking our breakfast, sabi niya, after my supplement, sama tayo sa intra. Yeah, that's true. Kasi I've been telling him all about the intra. And, yung pagpunta ko sa Manila, pagbalik ko sa Manila, I have to work again kasi, alam niya Lali yan, I have to go back working. Now, pumasok ako sa dialysis center sa St. Therese, Visayas Avenue. Pagpasok ko, sabi na lahat ng mga nurse, kasi ibang bago, at mga bagong pasyente at may mga luma, they thought I stopped dialyzing. Sabi, may sakit pa ba kayo? Parang okay ang itsura mo. And of course, talagang harap ng nurse, sinabi ko, you take Intra. Yes. You know what he said? The sad thing about that, kasi sabi niya, anak kasi matanda na siya. Sabi lang sa kanya ng doctor, huwag ka mag-take ng Intra. Meron pala siya before. Meron na siyang Intra. Sabi niya, introduce sa kanya sa bandang Bulacan daw. Sabi lang ng doctor sa kanya, huwag ka mag-take na mamamaga ka. Sabi ko sa kanya, quietly na lang kasi baka paano ko palabas ang center. I told her, mga walang yan doktor ngayon, papatayin na lang yan. Pero alam nyo, my dad was a surgeon before. Kaya parang di ba, parang sinita ko yung tata ko. Pero I do believe kasi ang daming kasabi sa akin, huwag ka mag-take ganito sa supplements, it would ruin my kidney lang ganun, but I don't believe. Ngayon, ginagapang ko nga para makabili ulit. Yun. Masarap siya, kahit di malamig. Kanina, kita ko ng aming coordinator. Sabi ko nga, kasi I'm still taking my medicine. Pero, ang ginawa kong tubig, yung Intra. Nakita niya nilagok ko sa kotse, yung gamot pati yung Intra, kasi walang tubig. Ano nilagok ko? The other day, nung tumaas yung BP ko sa dialysis, it's 190. Sabi sa akin ng nurse, sir, 190. Sabi ko sa husband ko, bigyan mo ko pang check. Nung tumalikod ako, nilagok ko, lumapit sa akin yung doktor. Ano yan? She said, medyo bitchy to hindi niya ako kilala, bitchy rin ako. Itaas nga yung banderang Intra sinabi ko talaga sa kanya, right on her face, Intra. Sabi niya sa akin, sir, supplement yan, bawal yan. Sabi ko, wala nakasulat, bawal ang Intra. Just want me to get sick again. And then, tama sinabi niyo sir kanina, na tuwing dialysis sinasabi nila, pwede kang kumain ng ganito, kasi tinutunaw ng mga dialyzer. I don't believe in that, kasi that's stupid. The dialyzer is only to clean your kidney and your blood, pero hindi niya naman gusto na absorb yung pagkain. So, I think, wala
wala silang pakialam since this is a free country na wanna get well. So I think I have to take Intra. And so yung mga gusto mong Intra, take na! Thank you so much. Have a nice day. Sino po nagpainom sa inyo ng Intra? Lali. Meron kasi akong pinapagaling na the same case din niya, dinadialysis. Same MD, napansin niya ang kulay ng aking si Jenny, na iba ang kulay ko. Kaya nagtanong siya kung ano ang inom niya. Yung kulay ko nila. Sir David, in behalf of the Happy Kidney Day, tapos puso po kami nagpapasalamat. Baka yung ikaw din, Derek. Derek to. Tama, Derek. This is every Wednesday. Yung mga nagte-testimony dito, it's really purely from the goodness of our heart to share our message. Only, how do I say it? It's a blessing from God. Pero you want to share Indra, to share healing to people. Wala pong kapantay na pera yun. So you're welcome to join us every Wednesday po. I'll give you my card to get in touch with me if you want to. Derek, sino nagpainom sa'yo? Junarisa ng Millionaires Club. Taga-Tanawan, Batangas. Ay, hindi ka Santo Tomas. Ako ko yung Laurel Carandang, taga-Tanawan po ako. Ano po kayo? Tanawan din ako. Carandang kayo? Sige po, sige po. Ay po, In behalf of my sister, hindi po ako po si Lenny Reyes. Kapatid ko po dinadialysis. Madialysis lang po siya nung March. Sa totoo lang po talagang hirap po dinadialysis. Yes! Sabi po ako sa hirap ng kapatid ko. Yes! Sa totoo lang po, hindi po ako yung mataba din po. Pero nung dumating po yung kapatid ko nung nagkasakit, pati health ko naapektuhan din po. Talagang kahit sa trabaho, matindi po na trabaho po hindi rin po ako makakatulog. Pero sabi nga po, mabait po si Lord. Yes! Amen. Ang kapatid ko po nagdala po sa amin dito ay si Miss Grace. Na-meet na po siya ng kapatid ko nung sila kumakain sa Chowking. Ngayon parang in-ignore, hindi mo po total in-ignore. Kumbaga hindi lang sila interesado. Kumbaga dinadialysis na nga siya. Ngayon, nung time po ngayon, hindi po naman niya naikukwento sa akin. Nung yung isang dialysis po yata niya nung Tuesday, nakasakay daw po niya si Miss Grace. Kasi po nag-work po kasi niya sa akin kung familiar po sa inyo. Yes! Kami po magkapatid, talagang close po kami. Ngayon nagkita raw po sila sa G coincidence, malabo po mata ng kapatid ko. Kasi po, dahil po nga sa hypertensive din siya, yung pong, hindi po siya diabetic, yung pong hypertensive, instead na dito po man mag-anong kanyang group, yung po bandugo, sa mata po siya. Kaya po ngayon, yung right eye niya, totally blind. Pero po yung left niya, okay pa po. So may nag-ano po sa amin na turok, hindi po namin nagawa. Dahil sa totoo lang po, gagastos po kami ng more than 20,000, isang session ng isang mata. So hindi po namin agad nagawa. May tumulong din po sa amin na mabait din po doktor na ooperahan. Worth 55,000, isang mata lang. Ngayon nga po siya, pinapunta po kami. Nag-undergo na po siya ng surgery. Kami lang po magkasama sa Cardinal Santos. Bigla po siyang hinapo, na sabi po ng doktor, sabi naman po ng doktor, in-inform namin sa kanya na that day, kanya pong dialysis. Hindi po nakapagpa-dialysis kasi nga po, gusto po namin yung mata niya muna unahin namin. So, dituloy po, nag-undergo na po siya. Noong time po yun, ng almost 1 hour, pinatawag po ako Okay ng lang. doktor. Sabi niya, kailangan daw na emergency dialysis ang kapatid ko dahil parang masama po ang kanyang pakiramdam, hinapo. Bigla Kasi siyang higa po niya, elevated. Di ngayon po,
Sabi ko, paano to? 8,000 po ang dialysis sa Cardinal. Eh sa totoo lang po, utang po namin yung 55K na dala ko. So parang nag-isip din po ako. Ngayon siya, hindi kami pwede mag-usap. Eh nung time na yun, siya ang nakiusap sa Nepro. Sa Batangas na nga lang, dahil libre. Pwede ko daw siyang i-refund, pero 3 months pa. So nag-decide po kami na hanggang sa kami nagkausap na wag na. Pero talagang naroon pong panghinaya ko kasi gusto ko nga po siya makakita. Gumastos pa po kami ng 12K nung time na yun. So nabawasan pong pandialysis at ang amin pong pang-opera. Yung po, umuwi po kami, ganon. Eh nung last na mag-dialysis po siya nung Monday, yata yung Tuesday, nakasakay po niya si Ma'am Grace. Siya, Friday. Nakita po niya yung pasa ng kapatid ko. Ngayon, parang ayaw niyang tanungin daw kasi baka ma-offend. Eh siguro, God's will din nga po, yung parang may nagpupush sa kanya. Napilitan siyang tanungin ng kapatid ko. Eh di parang naging interesado siya. Nung ako'y umuwi galing sa trabaho, kinuwento niya sa akin. Eh yung palang tiyahin ko, mag-a-undergo din siya ng dialysis. Ngayon, hindi pa siya nag-a-undergo ng dialysis. Uminom siya ng intra. Ngayon, yung kapatid ko, parang nag-interesado. Kasi yung tiyahin ko, 6 point something yata ang Kreya. Ngayon, 2 point something na lang. Una-una ko lalo nag-interesado. Talagang na-surprise ako kasi gusto kong gumaling ang kapatid ko. Yes! So, nung time na sabi niya sa akin yun, hindi ako nagdalawang isip. Nung gabi din yun, tinawagan ko si Miss Grace. Di kami, sabi ko kung pwede kami magkita, di kumayag siya, nagkita kami. Sa ngayon nga lang, wala pa talaga kaming hawak ng pwede namin i-cash na para mag-join dito. Kasi sabi ko sa kanya, retail na lang muna. Pero sa totoo lang, bago pa lang siya umiinom, kasi yung problema namin nga pati yung mata niya. Kumuha kami ng 2 bottles, sabi ko kay Miss Grace, retail lang muna. Uminom siya. Nung Sabado uminom siya ng half. Nung bago umalis si Miss Grace, nakainom siya. Tapos nung mga bandang gabi, tumawag ang kapatid ko. Sabi niya, ate, kasi namamalikas-kas na yung balat niya. Ate, parang ang ganda ngayon ng balat ko. Nawala yung balikaskas. Sabi niya, siyempre, kung hindi natutuwa, hindi din ako natutuwa. Mahal sa kanya. Yes. The following day, pinamusta ko siya, hindi ako matali. Gusto ko kasi, minomonitor ko yung continue niya sa araw-araw. Sa totoo lang ho, kahit ako'y pagod sa trabaho, araw-araw pinupunta ko yan. Para lang mamonitor siya. Kasi siya, mata niya pagkakagising daw ng umaga, para siyang may nakabarang itim. Pag siya'y humulat. Pero sa totoo lang, sa ngayon, hanggang sa ngayon, nawala yung itim na parang nakaharang sa mata niya. Hindi na malingit sa mga dinadayalis, hindi na ho kayo umiihi or patak na lang ang ihi. Noong time din ho yun, 2 beses siyang umihi ng sobrang lakas. Hindi na naihi sa araw. Nung kami mag-CR, after lunch namin, nakaramdam siya kahit kapatak na ihi, may lumabas ulit. Kaya, thanks mo talaga sa ITRA. Maraming salamat, ma'am. So, we are happy, we are so blessed that more and more people are getting healthier through ITRA, getting back to a normal life free of dialysis. So, our next speaker, she's a nephrologist. She's a doctor. She worked in Saudi Arabia. But to tell her story, let's all welcome Dr. Amy Burgess. Good morning! Good morning! So far, this is the most spectacular day. Grabe! I'm so happy! Welcome GMA and Channel 2. Kinikilabutan po ako kasi narinig ko na yung matagal ko nang hinihintay. 3,000 ang Kreya. We were here when he started. Classmate po siya, grade 1. In just 1 month or less, 800 ang Kreya niya. When June Arisa talked to us, umattend siya as a guest, first timer. Yun yung second time niya ngayon. So I said, to God be the glory, 3,000 ang Kreya. Pero umiihi eh.
So walang problema kahit laklakin niya yung isang bote. But then again, within 1 month, lumitaw ang testimony niya. Grabe po talaga. I'm so happy. Tapos sinabayan pa ng isang showbiz personality. Walang bayad ang testimony. Grabe po talaga. Hindi ko na mapagilan ng luha ko kanina. By the way, thank you sa mga angel uplines of the people who were able to let them believe in the product. Si Derek, saka si Sir, David. I'm so happy, and from class A, B, C, D, E, F, everybody's welcome. Yes. Because illness and cancer has no mercy. Yes. From the kings to the princesses, Yes. to the slums of Tondo, Manila, nobody is saved from Yes. cancer or dialysis. Yes. Walang pinipili. Yes. Pero ang products natin, sa pool lahat. Tama po ba? Yes! Hindi kilabutan po talaga ako sa testimony nila. Ang blockbuster po, yung 3,000, napalitan na yung 1,900 nung iba. 3,000. Ba't passing nyo rin? Paano na lang kung naniwala sila doon sa mga taong gustong i-dialysis sila agad? Tama po ba? Hindi nyo masisisi yung mga manggagamot na yon. Hindi kasi nila alam. Hindi nila alam eh. By the way, sa mga hindi po nakakakilala, sino po ang first timers? Ayan. Sino ang mga guests na may health challenges? Sino po? Taas ang pa? Ayan. So marami po tayong matutulungan ngayon. Ang nire-request lang po ng aming team, welcome to the kidney team. Lahat po yan ay mga misyonaryo. Ang i-request ko lang po sa inyo, katulad ko nung una akong umupo sa ganitong pwesto, I open my heart and I close my brain. I was there 3 years ago because I had a health challenge. My father was sick. He was having a heart attack, heart block at the Parañaque Medical Center, and he was on ICU when I arrived from Saudi Arabia. I was there for 12 years. I was working with the kings of Saudi Arabia, with the bin Abdulaziz and everything. I was there for 12 years with pediatric nephrology. I'm Dr. Amy Vergara. I came here last year for good, and with them I witnessed the sufferings that we are all undergoing also. And lo and behold, the blessing came with the heart attack of my father. That's why I learned about the product. So umiyak ako nung marinig ko yung testimony nila, katulad ng sinabi ninyo. And then my heart, with the wisdom and grace of God, nag-open up agad ako. So in 2 days, nag-purchase ako ng product, ng package for my father. Binili ko agad ang package. Hindi ko na inintindi ko anong gagawin ko, kung gaano karaming juice yun. Ang importante maibigay ko sa father ko. Kasi angioplasty was 500,000 with an angiogram 200,000 sa Asian Hospital. But with 10 days after discharge, just taking the product, wala po akong ginastos ni 5 sa angioplasty. And he's a bonus. God willing, this is our 3rd Christmas together. Dahil po doon sa product na yun, nandito ako. And thank you to Ma'am Peng Mendoza, who is the brain of this project, the Hello Kidney Day. Ma'am Peng Mendoza together with our team, Mr. Jimmy Fano, si Architect Bambi Alustre, and of course, our Philip Rosero. Nag-graduate na rin halos ng dialysis, pupunta pa ng Pearl Farm Davao. We have our blockbuster 9-year history of dialysis. He will talk his talk later. Mr. Ariel. And of course, our cancer team joining us to support us together. Si Ma'am Bing Casanova and Miss Jo Palines. Contillas. Cancer survivors po ang mga yan. We are in front of you today to inspire you. Our testimonies are for real. I'm a pediatric doctor. 12 years pong nakita ko ang suffering ng mga Arabo sa Saudi Arabia. Pero hindi ko po ibigay sa kanila ang blessing na isinishare namin sa inyo ngayon. God has a purpose. He made me see the sufferings of synthetic medicines, of diseases
even without a cure. Yes. Kaya ako na-realize kung gaano kagaling ang produkto. Yes. Kaya ako nakita, ang 3,000 Acrea, idadialysis mo yan. Yes. Walang usapan yan. Eh inilaban, 1 month, 800. Wow. Believe it or not. Pero kung ang family ko nagsasuffer, bakit hindi ko ipapainom? Yes. Bakit hindi ko ibibigay? Yes. Anong choice ko? Habang buhay na dialysis at transplant, uubusin pa yung pera para sa anak at apo ko. Yes. It's your choice. Tama po ba? Yes. Ngayon, we are giving you the testimony and the blessings that I have witnessed 3 years ago. I opened up my heart and I gave it a chance. To God be the glory, hindi lang po isang cancer ang napainom at natulungan na natin. And it's still ongoing. Grabe po talaga ang testimony. Magsasalita ko ba ako sa kidney day? Up to now, kinikilabutan ako sa testimony nyo, sa totoo lang. Kasi po, sa 12 years ko ng pediatric nephro, kapag 6 months walang urine output, transplant ang katapat. Para ibalik mo ang urine. 1 year dialysis, Sir Jimmy. Tapos 3 times dialysis. Although he was passing urine, bumagsak ang Crea 200 ang latest, 170 without transplant. It never happened to us there. And everything was free. All the medicines, all the surgery. Kahit po ang transplant nila, libre. 5 po ang pinadala namin dito sa Pilipinas eh. Bumalik doon sa Saudi Arabia. Successful naman. Pero marami rin pong komplikasyon ng medicine ng transplant. So ito lang po ang produktong nakita ko so far, and thank God, my purpose in life has been given to me. Yun na po. Sana po, mapaniwala nyo ang mga mahal nyo sa buhay kahit hindi nyo kabate. Bigyan nyo po ng pagkakataon na ipatikim ang produkto. It's your only chance. Promise. Otherwise, yung choice nyo katulad nung naranasan na ng iba, na buti na lang nagkaroon pa sila ng pagkakataon na makainom bago mamaalam. Although naubusan na rin sila ng mga investments and properties, katulad ni Sir Jimmy, unti-unting ibinabalik ng company. Tama po? So, hello Kidney Day! Bakit po tayo nagsasalita about Kidney Day? Pag sinabing kidney failure for the distributors, it is a condition in which the kidneys lose the ability to remove waste and balance fluids. You know the toilet room, restroom, toilet bowl? Bakit ka umuupo doon? Para tanggalin yung waste ng katawan mo. And then you flush. Paano kung walang toilet? Balot mo sa supot, tapon mo. Ang purpose ng kidney is like a toilet. Doon mo ipa-flush lahat ng dumi sa blood mo. Eh ngayon, kung wala ka ng toilet, sira na ang kidney mo, dialysis ang katapat mo. But then again, pag nagda-dialysis ka, ang purpose lang ng dialysis is like the toilet, flushing the fluid, the toxins of the body. But your kidney status is almost the same. The kidney status will never revert back to its normal original position like passing urine by doing dialysis. Kasi ang purpose lang ng dialysis, hindi niya i-rejuvenate or i-replenish yung nasirang nephrons ng kidney mo. Tatanggalin lang niya yung waste toxins ng body mo. Period. Tsaka yung fluid na nagpapa-edema or nagpapamanas sa'yo. Replacement of kidney. But it will not replace a new kidney. To get a new kidney, get a transplant for 3 million pesos. Kapag reversible pa, acute renal failure, 48 hours, 2 weeks. Pero kapag more than that, at wala ka ng urine, chronic kidney disease. Stage 1, 2, 3, 4, 5. Tagulad na sinabi nila, stage 5, either dialysis or transplant. Wala ka na daw ibang kagalingan, kundi transplant at dialysis. Tama naman yun by the book. Kasi hindi pa nila alam, may iba pa lang alternative option. Kidney failure is high levels of urea in the blood. Pag mataas ang urea mo sa blood, magkakaroon ka ng vomiting and diarrhea. Hindi mo alam, dehydrated ka na. Nauseated ka, lagi kang naduduwal, parang buntis. Nangangayayat ka, hindi mo maintindihan. Tapos, lagi kang ihi ng ihi sa gabi. Yun yung mga diabetic nephropathy. Other than that, pwedeng yung urine mo dark colored, parang tea, parang tsaa, or pwedeng may dugo ang urine mo, or lagi kang mahirap na hirap umihi. At kung minsan, either marami kang iniihi, polyuric, or wala ka nang iniihi. Pag nag-build up ang phosphate sa katawan mo, kasama yun sa mga nag-build up, imagine mo yung hindi ka makadumi.
maiipon lahat yon sa katawan mo, sasabog ka sa dami ng toxins. So, kailangan mo talagang i-flush yun. So, kailangan mo i-dialysis in replacement of your failed kidney. Pag ang phosphate na nag-build up, mangangati ka. Yun po yung dahilan kung bakit nangangati ang mga kidney cases. Bone damage kasi nagdi-deposit sa bones, nagrurupok, nagiging brittle bones. Tapos kapag ikaw ay nabalian, hindi mabilis bumalik sa normal kahit i-cast ka kapag nag-fracture. And you also have muscle cramps secondary to high phosphates in the blood. Muscle cramps, yes? Ang pinakadelikado, potassium. Kaya ang mga dinadialysis, dapat i-dialysis kahit hindi masyadong edematous kapag ang potassium above 6. Pag sumobra ang potassium sa body mo, component po yan sa pagtibok ng puso. Kapag sumobra sa 6.5, sasayaw siya mag-isa. Pag sumayaw siya mag-isa, arrhythmia. Yun po ang dahilan kapag ang potassium ng isang kidney failure na inilaban yung huwag i-dialysis, mamamatay bigla. Cardiac arrhythmia po. May iniinom po ang mga kidney failure, yung Kayexalate, isinalagay sa ilalim ng dito, or ininebulize sila ng salbutamol just to decrease the potassium. Pero sandali lang po yun. Kailangan i-dialysis sila para matanggal yung potassium na sobra sa dugo. Kasi wala na nga pong kidney. Failure of the kidneys to remove excess fluid will cause edema, kaya minamanas. Minsan sinasabi nyo, akala nyo manas allergy, hindi pala. Kidney failure. Ang unang sinicheck namin yung urine. Hindi po siya allergy kapag ang urine mo may protein. Ibig sabihin, kaya kami namanas, kidney failure ang dahilan. Healthy kidneys, healthy kidneys produce erythropoietin. Bakit ang mga dinadialysis may injection erythropoietin that costs 800 to 1,500 per injection? Yung kidneys po ang nagpo-formulate or bumubuo ng erythropoietin. Para saan ang erythropoietin or EPO? We call it EPO. EPO is the one that stimulates your bulalo, your bone marrow. Nakita niyo yung bulalo, yung itinataktak nyo? Yung itinataktak nyo ang bone marrow. Sila ang gumagawa ng red blood cell that makes your hemoglobin above or normal. Pag wala kang bone marrow, wala kang hemoglobin, anemic ka. So pag wala ka ng kidney na nagpo-produce ng EPO, lagi kang anemic. Eh ano ngayon kung anemic ka? Wala kang ganang kumain, maputla, kulay papel, lagi kang mahina, matamlay. Minsan, akala nyo nag-iinarte, hindi. Bagsak ang hemoglobin. So, dapat masalinan ng dugo or itaas nyo yung EPO na ini-inject twice a week or 3 times a week. Kasama pa doon yung Iberette or ferrous sulfate na oral. Hanggat hindi nag-i-improve ang hemoglobin nyo from intra, huwag nyo munang tatanggalin ang ferrous sulfate nyo or Iberette supplement unless your nephro tells you to stop it. Kasi above 10 or 12 na ang hemoglobin nyo. Po, huwag tayo magtatanggal ng hindi alam ng nephro niya. Kasi hindi pa ganun ka agad-agad ang effect ng intra. It takes time. Huwag magmadali. Yun na po yung anemia. So, if you have foamy or bubbly urine, yung mga bumubula, diabetic po ang dahilan. Swelling sindahan, kasama po yun. Other symptoms na ikaw ay may kidney failure, lagi kang tulog. Tapos, appetite loss, or minsan hindi ka makatulog at saka lagi kang nangingitim. Lalo na sa mga dinadialysis, depende po sa brand ng dialysate or filter, pag medyo mas mura nakakaitim. Pero pag mas mahal, maputi ka pa rin kahit matagal ka ng dinadialysis. So long-term kidney problems can cause cardiovascular disease, hypertension, nagkukumbulsyon, masakit ang ulo, nabubulag, kasi sumabog na po ang optical vessels. Kapag ito naramdaman ninyo, kahit mga distributor, go to your doctor and check your kidney function test, urea and creat. Malalaman nyo kung normal o hindi. And if you notice any of these symptoms, please see your doctor right away. So we have given you the testimonies and we have another blockbuster film to be shown now. 9 years na dialysis, I thought there is no more chance. But after 8 months, because of his angel upline, he will tell his story now. And I hope you have been blessed by our testimonies. Our families have benefited. We want to share the blessings to all of you. Yes. So let's welcome our next speaker. Thank you. So our next speaker, he traveled all the way from Molino, just to Molino, Cavite, para lang po i-share yung kanyang story sa inyo. So let's all give a round of applause for Ariel Juanisa.
Good morning! Good morning! Hindi pa naman katagalan yung dialysis ko, no? Hindi pa naman masyadong patagal. Last November 6, batiin niyo ako ng anniversary. Happy anniversary! Kasi 9 years na po ako nagda-dialysis. Opo. Totoo po yun. Ako nga po pala si Ariel Wanisa, isa po akong electronic engineer. Marami na po ako napagtrabahuan, hotel, cruise line. At last 2006, na-diagnose po ako ng stage 5 chronic kidney disease. Noong una po, nakangiti lang ako sa doktor ko kasi akala ko yung stage 5, simula pa lang. Yung pala, dulo na yun, inaantay ko na meron pang aabutan na stage 10, stage 15, stage 20. Wala na pala, yung 5 pala, dulo na yun. Yes. Sabi ng doktor, namamanas ka, hindi ka na umiihi, ang kreya mo is 1,200, kailangan mo i-dialysis. Hindi ako namamanas, Dok. Sinungaling tong doktor na kausap ko. Pinakita ko, hindi ako namamanas, malakas ang ihi ko, pero gusto niya akong i-dialysis. Yun ako sabi niya, wala na raw akong pag-asang bumalik. So, hindi ako naniwala. In denial, ang ginawa ko, naghanap ako ng mga alternative na makakagaling sa akin kasi nawalan niya ako ng tiwala sa doktor. Yung feeling ko, gusto lang kumita yung doktor na to. So, gumamit ako ng mga supplements, nag-member ako. Halos lahat ng supplements, member ako. DXN, Forever Living, Boston Sea, lahat halos ng mga produkto talaga sinubukan ko. Yung huli-huli nga, yung Laminine, actually na-TV pa ako sa Laminine kasi pinalabas nila ako sa TV kasi gumaling daw ako pero hindi naman ako gumaling. Pinigyan lang ako ng isang boteng Laminine para malagay nila ako sa TV. Tapos, yung huli-huli, yung Royal, kasi maitim daw ako, binigyan ako ng isang boteng na glutathione Pinkish Glow. Sabi, gaganda raw ang kutis ko, Pinkish Glow. Nung tinignan ko sa salamin, Darkest Glow ang nangyari sa akin. Lalo lang ako umitim. So talagang marami akong sinubukang supplement. Ang problema, sa halip na umigi ako, walang nangyari, lalong lumala. Lalo akong nanghihina, lalo akong... Nung una okay pa, first year, 2 years, malakas ka pa, parang baliwala. Pero 3rd year, 4th year, 5th year, medyo pahina ka ng pahina. Madalas kang na-hospital, sinasalinan ka ng dugo. Madalas kang sinasalinan ng dugo. Hanggang nagresulta na rin ako sa mga albularyo. Pumunta na ako sa Pansol, Laguna. Si Mang Emil, ino-opera ka. Yung bubutasin yung tiyan mo, kukulang ang gamit, may lalabas na mga dugo, may kukunin sa'yo. Sabi niya sa akin, eto na sir, natanggal ko na yung mga bato sa kidney mo. Pinakita sa akin bato, mga maliliit ng konti sa kolin. Sabi ko sa sarili ko, ba't tinanggal ang bato? Wala namang bato sa kidney ko. High blood ako kaya nasira ang kidney ko. Dumating na rin yung punto na pumunta ako sa Ongping, kay Dr. Tan. In-check naman na doktor daw pero walang stethoscope, pinupulsuhan ka lang. Tapos puro in-check na isusulat, papapuntahin ka sa baba, sa likod ng clinic niya, bibigyan ka ng mga kung ano-anong mga dahon-dahon, na tuyo, minsan di kasamang butike pag hindi naman ipis. Lulutuin mo siya, iinumin mo, ang lasa niya ay malapit na sa imbornal ang lasa. Totoo yan, hindi ko nagbibiro. Sinubukan ko kung lahat yan dahil talagang gusto kong gumaling. Wala rin nangyari. Tuloy-tuloy lang ang pagda-dialysis hanggang hindi na kaya ng katawan ko ang twice a week, 3 times a week na ako mag-dialysis. Kasi deteriorated na, sabi ng doktor ko, deteriorated na yung health ko, hindi na kaya. Ano ka na, 3 times a week ka na, dialysis. So dialysis, salin ng dugo. Sabi ng iba, huwag ka magpasali ng dugo kasi baka maisalin sa'yo sa masasamang loob. Mga hold-upper, mga ano. Wala kang magagawa, mamatay ka pag hindi ka nagsali ng dugo. Every 1.5 months, nagsasalin ako. Every 2 months, nagsasalin ako. Salamat naman sa Diyos, hanggang ngayon, hindi ko naman po nararamdamang mang-hold-up o mang-rape kasi siguro, wala pa namang nasasalin sa akin sa mga dugo. Ganun o, tuloy-tuloy lang, humina yung katawan ko. Tapos, nung January, nung
November 2011, nagulag po yung mata ko, yung kanan. Dahil sa sobrang taas ng BP ko, nagdadialysis ako, 210/110 yung BP ko. Bigla akong nakatulog, naghihilig ako ng malakas, nagulat sila. Nagkagulo sila sa dialysis, tapos yun, nagising naman nila ako. Kaya lang after 2 days, biglang pumutok sa mata ko, nabulag yung mata ko. Actually, ginastusan ko to kasi pina-laser, tapos may in-inject na 50,000 yung halaga. Na marami pa sa almost ang nagastos ko 150,000, walang nangyari. Bulag pa rin. Last January, nagsimula namang mabulag yung kaliwang mata ko. Nabulag naman siya. Yung time na yon, ang feeling ko, 10% na lang yung buhay ko kasi halos lahat ng mga kasabay ko sa dialysis namatay na. Sabi ko, next na ako kasi namatay na. Kaya lang, hindi pa ako nag-a-apply ng visa kasi baka ma-approve. Pero hindi ako nag-a-apply. Baka na kayo mag-apply. Ako hindi muna. Mauna na kayo. Kaya nauna sila. Hindi ako nag-apply ng visa. Yun ang biroan namin sa dialysis. Huwag ka mag-apply ng visa, baka ma-approve. Yung best friend ko, nag-apply siya, na-approve na. November 2014. So, talagang pinuntahan ko siya, umiyak ako. Ang maganda lang, nung nag-uusap pa kami buhay, sabi ko, best friend, kung sino mauna sa atin, hilingin mo kay Lord, dali na yung sakit. Mahina ako nung November na yun eh. Pero nung mamatay siya, lumakas ako. So, parang hindi nangyari, di ba? Pero yung time na yun, talagang nasalinan ako ng dugo, mahina na ako. 10% na lang ang pakiramdam ko sa buhay ko. January, nabulag ako. February, 3 araw na, mga February 9, 10, 11, 3 araw na akong hindi nakakain ng pakonti-konti lang, mahina ako, wheelchair ako. February 12, Wednesday, nag-dialysis ako. Paglabas ko sa dialysis, mahina ako, hindi ako kumakain. May lumapit na Angel Apply. Si Angel Ayi. Kasama niya sa kanya, pinasubukan niya sa akin yung intra. Sabi ko, ano ba yan? Ay, subukan niyo lang ito sa mga, baka makatulong, i-introduce lang namin. Sabi ko, hindi naman kita kilala, hindi ko ako kilala, painumin mo ako niyan. Binuksan ka agad. Sabi ko, patay. Bayad tayo nito. Pero sabi niya, huwag daw mo nang bayaran, subukan muna. O, lagot ka ako. Ininom ko siya. 3 gigas ka agad ang pinainom sa akin. Pagkainom sa akin, kwentuhan sila nung kapatid ko, kwento. Maya-maya, nagutom ako. Sabi ko, halika na, tama na yan kasi nagugutom ako. Nung ko lang naramdaman na nagutom ako. Kumain na rin. Okay na. Tapos, nung hapon, ininom ko ulit. Kasi sabi niya, 3 gigas, 3 times a day. Kinabukasan, ito na naman, dumating na naman. May dala na namang isa pang bote. Opa, talaga nga akong gustong kumita nito. Ang ginawa ko, tinuloy-tuloy ko lang inom. Anong napansin ko lang, nung pagkainom ko ng intra na yan, lumakas yung katawan ko. Yung dating hindi ako makabangon sa umaga, magaan ang katawan mo, bumangon ka. Nakaramdam ka na malagda. Pagkakaparamdam mo. Sabi ko, okay itong intra ito. So, tinuloy-tuloy ko lang siya. Hanggang sa, di ko na napapansin na ilang bote na yung naiinom ko. Lumakas yung katawan ko, nakapag-dialysis ako, naglalakad na ako, hindi na ako in-wheelchair. Maganda na yung pakiramdam ko. So, tinuloy-tuloy ko lang siya. Ngayon yung ako, meron akong, dahil nga ako hindi na nagtatrabaho, meron akong negosyo. Nagtayo ako ng computer shop 2010. Noong 2015 na nga, mahina na ako, sabi ng nanay ko, benta mo na yung shop na yan kasi para hindi ka na nahihirapan. Ayaw kong ibenta kasi nangihinayang ako. Pero everything happens for a reason. Nabulag ako. Nabulag ako eh. So ano pang gagawin ko? Sino pang magbabatay ng computer shop? So binulag ako para maibenta ko yung computer shop. Ba't naman kailangan ibenta yung computer shop? Kasi magsasign up pala ako sa intra. So yun pala. Kasi nanalangin ako sa Panginoon eh. Sabi ko nung malapit na akong mamatay, sabi ko, Lord, kunin mo na ako. Kasi hirap na ako eh. 9 years na akong ganito. Ano bang kailangan ko pang gawin? Ready na akong mamatay. Wala na akong hinahantay. Mamatay na ako. Okay na. Namatay na yung naging tiyahin ko, naging kuya ko, naging kapatid ko, naging kaibigan ko sa dialysis. Namatay na lahat yung mga nakasama ko doon. Hindi ko siya mga tunay na naging kamag-anak. Pero
Dahil sa samahan namin sa dialysis, parang kuya mo na, parang ate mo na, parang nanay mo na, namatay na lahat. Ako na lang yung mag-isa. So sabi ko, sige, mamamatay na ako. Pero sabi ko, kung hindi mo ako papatay, bigyan mo ako ng isang paraan para makagumaling ako, bigyan mo ako ng ikagagaling ko, para mag-glorify yung pangalan mo. Tumating na si Intra. Ayan na. Everything happens for a reason. Kaya pala nabenta ko yung computer shop ko. Magsasign up ako sa Intra. So, Express. Sabi nila, pag kumuha ka ng Intra Express, matalino ka. Eh, nalaman ko, mas matalino ka pala pagka instant na kinuha mo. Kaya buti na lang, instant ang nakuha ko. Yung pinibentahan ko ng Intra, binibig ko lang, pinibentahan ko ng computer shop, pinibentahan ko lahat ng Intra. Kaya yun, tinuloy-tuloy ko yung inom, laklak inom. After 2 months, nag-laboratory ako. Dati ang hemoglobin ko 8.5, bumagsak ng 8. Bakit baliktad ang epekto? Tinulit ako ng aking apply na tuloy mo lang yan, makulit. Tinuloy ko. After 3 months, nag-laboratory ako. 12 na ang hemoglobin ko. Nag-normal yung potassium ko. Hindi ako makakain ng prutas. Bawal ang saging. Kinakain ko saging gitna lang, bawal ang dalawang gilid. Dahil nandun daw ang concentration ng potassium. Nung mag-laboratory ako, potassium ko 3.2. Ang sarap ng saging. Kain ako ng saging, kain ako ng pakwan, kain ako ng papaya. Hindi tumataas. Calcium ko normal. Hindi na ako ang aking uric acid hindi ako pwedeng kumain ng mga laman loob kung ano-ano, munggo, bawal, lahat. Hindi ka pwedeng kumain dahil mataas ang uric acid mo. Normal na pa normal. Kung takot-takot na, ano po rin lang inubos ko, hindi nag-normal. Ito, ininom ko lang ng Intra, nag-normal. At ang maganda, nag-normal din yung BP ko. 210/110. Magka-dialysis ka, pinakamababa na, 160 over 90. Pinakamababa yun sa dialysis. Ngayon, 130/70 parati. Pag-start ng dialysis hanggang matapos, 130/70. Nung umiinom pa ako ng gamot sa high blood, namatay ako sa dialysis. Nagkagulo sila. Nagkagulo yung mga nurse kasi ang BP ko pala, 90/50. Bumagsak na gusto kasi kainom ko ng gamot. Sabi ng doktor sa akin, tanggalin mo na yung gamot mo. 4 na gamot, Catapres, amlodipine, metoprolol, at saka yung calcibac, tanggal. Hanggang ngayon, simula April, hindi na ako umiinom ng gamot sa high blood. Hindi ako nagtanggal. Huwag po kayo magtatanggal ng gamot nyo. Hayaan yung doktor na magtanggal. Tapos, yung mga gamot ko sa potassium, sa calcium, sa uric acid, wala na ko lahat, tinanggal na rin. Wala akong maintenance ngayon na gamot, Intra lang ang ininom ko. 9 years, si ate taga San Tomas, wala ba yata mga hindi nagdadialysis yung kapatid niya, iyak ng iyak. Si kuya, iyak ng iyak. Ako 9 years, anong gagawin ko? Maggangangal ako rito. Hindi, positive tayo. 9 years ka, ganun pa. Dinalo na kayo. Napakaswerte nyo kasi ang aga pa nakita nyo ang Intra. Pero swerte rin ako kasi 9 years na-extend pa buhay nyo. Diba? Nanalangin kayo kahapon, nanalangin kayo ngayon, nanalangin kayo ng isang buwan, sabi nyo, Lord, bigyan mo ako ng kagalingan. Dumating na, ano ba ginagawa nyo? Diba? Ano pang gagawin natin? Hindi na sinagot na yung ating panalangin. Kasi nalulungkot ko ako dahil meron kami pinainom ni applied IE ng mga kasama ko sa dialysis. Yung isa retirado siya sa PAGCOR. Sabi niya, sige, okay yung Intra. Uminom siya, okay, gumanda siya. Okay siya. Pag nakakuha ko yung retirement ko, magme-member ako dyan. Nakuha niya yung retirement niya, nakalimutan ng Intra. Na-congest. Namatay ko. Hindi yung biro, namatay ko. Na-congest lang, namatay. Wala pang isang taon nagda-dialysis.
Sayang naman, di ba? Nakilala na yung intra. Meron yung kami pinainom ni Upline Ayi. Namamanas, magang-maga, diabetic, pataas ang kreya. Pinainom namin ng intra. Umigi. Umubis yung katawan. Umayos siya, nakalakad. Nakalakad sa park, naisama namin sa Hope, sa Molino. Masaya siya, maligaya. Sabi namin, sige, mag-ano ka na, mag-sign up ka na. Aantayin lang yung pera. Nagdalawang isip. Kinigilan ng intra. Na-hospital, 150,000. Ayaw pa rin, na-hospital na naman, 89,000. Nung nag-iingal una, sabi sa misis niya, umatin ka ng kidney day. Umatin ka kidney day yung misis dito, Merkules. Umatin na kidney day, nakausap si doktora. Sabi ni doktora, mag-urgency na kayo, kailangan na. Webes ng madaling araw, namatay. Sayang yun, napaigil na namin, napagaling na namin. Dininig ng Panginoon yung panalangin niya, sabi niya, panay yung rosaryo niya. Dininig, bakit hindi mo tinanggap? Hindi mo na-realize kung anong message ng Panginoon. Diba? Ang dami natin gustong hingi sa Panginoon. Pero bakit hindi natin ina-analyze yung sagot niya? Samantalang dito sa intra, magbe-beneficyo ka. Mentally, maayos yung pag-iisip mo. Mawawala yung problema mo. Emotionally, mawawala, makakatulog ka ng mahimbing. Hindi mo na iisipin na, baka mamatay ako, paano yung anak ko? Baka mamatay ako, sinong katabi ng asawa ko? Marami kang iisipin. Physically, lalakas ang katawan mo. Kagaya ko, 9 years ako nagda-dialysis, malaki ba chat ko? Sexy nga daw ako wala nang lang. Yung mga kasabay ko, wala pang isang taon, ang lalaki ng tiyan, ang ihitim. Ako yung kutis ko, nawala yung, sabi nga ni kabayan, balikas-kas. Nawala yung aking balikas-kas sa katawan, nawala yung mga makati-kati. Physically, financially, hindi nyo alam, meron beneficyong financially ang pag-inom ng intra. Ano ko yan? Inalok ako ni Upline Ayi, sabi ko, ayoko niyan. Ayoko ng business. Gusto ko, gumaling lang ako. Pero nung nag-instant ako, meron ako nasira na kwentuhan ko, binigyan ko ng intra, may kasamang kita. Ayaw mo, pero meron. At higit sa lahat, spiritually. Kasi dito, meron doon ditong dapis na nag-meeting, nag-Bible study ang mga member ng lifestyle. So, ang ganda ko ng benepisyo, di ba? Pag nagbigay ang Panginoon, kumpleto! So, ba't hindi pa natin kukunin to, di ba? So, doon lang ko sa mga kasama ko, mga classmate ko, na nag-iisip pa kayo, huwag na kayo mag-isip kasi wala nang iba. Wala nang iba na pwede nating subukan ko dito lang. Ito lang actually, ito na yung last na sinubukan ko, at ito hindi ko natitigilan hanggang sa buhay ko. Doon lang ko ang nasabi ko. Dito, doon sa aming dialysis center, dati ho kasi morgue yun, kaya kinakatakutan yung aming dialysis center. Actually, marami na nga akong namamatay doon. Ngayon, isang araw ho, si kamatayan nito sa ng boss niya. Sabi, kunin mo na si ganito. Ayun, nagdadialysis doon, number 4. Pinuntahan yung kamatayan. Patay. May kausap si Upline Ayi sa labas, hindi share ng intra, hindi nakikinig. Yung asawa na nakikinig, kunin mo na rin yan, ayaw makinig. Patay. Totoo yun, inatake, hindi pa nagdadialysis. Magdadialysis pa lang, inatake, biglang inatake, namatay. O yun si Ariel Wanisa, number 1 chair. 9 years na yan, kunin mo na yan. Pinuntahan ako ni kamatayan, nagkatitigang kami. Bumalik, tumalikod. Pumunta sa boss niya, boss! Hindi natin pwedeng kunin si Ariel. Bakit daw? Bakit hindi pwede? Ang tagal na niyan. Hindi nga ako pwede. Bakit nga? Naka-intra ho kasi siya. Hello. Hello. We are really overwhelmed by all the shares and testimonies today. So you are welcome to join us every Wednesday. Kundi po every Wednesday, at least once a month, you join us to share your story. Because our mission here really is to help people live better every day. Live a normal life, dialysis free. As I said earlier,
Tulad po rin sabi ni Sir David, it's not about the money, wala pong pinipili, mayaman, mahirap, lalaki, babae, regardless of your preference, wala pong talagang pinipili. Talaga po ang mission namin dito is for everybody to live a normal life. Health is wealth po. Magpapasko na po, the greatest gift you can give to yourselves and your family is the gift of health. Ang income po ay hindi mahal, it's only 1/8. Ako po, I was suffering from hyperthyroid. I was spending 4,000 a month. Yung sakit ko po dahil sa kasipagan. As an architect, I would design. Inaabot po kami. Tulad sa trabaho din nyo, inaabot din tayo ng kapupuyat. Yung pong kapupuyat na yun, for over 20 years ko ng kapupuyat. Doon po dumating yung sakit ko. Prior to my hyperthyroidism, I was never sick. Makulit po akong bata. Bakit? Ginawa ko po ang Davao International Airport. Ako lang po ang arkitekto, hindi takot mag-inspection dun sa tower ng airport. I did Ayala Triangle Tower. Ako lang din ang malakas na loob na gusto mag-bungee jumping mula sa Ayala Triangle. So, health is wealth po. So, at this point, I'd like to open the floor for any questions. We'd like to prioritize dun po sa mga nagda-dialysis kung may mga tanong po kayo. Yes, sir. Good afternoon. I'm taking Nisana right now, but I'm planning to change it. Yes. Okay lang bang isabay ko lang siya matapos ng Nisana, pero I will be taking... Are you addressing any health challenge or just for wealth? Just spike lang konting blood sugar. Pero kaya ko Extra ng ka na, diet. sir. So, hindi po kayo diabetic? Ganun ka. Pero meron lang po konti. Bigay na sa doctor, kaya naman. Kasi for blood sugar problems, we recommend you take also Fiber Life. Fiber Life is, you take it 1 capsule with 250 ml of water. The more water, the better. Kasi once you swallow the Fiber Life, it will act like a gel in your stomach. So, lahat po ng extra sugar and calories nyo, i-absorb niya para to flush out all your toxins. Kahit ako po, I'm slim, pero I don't eat a lot of vegetables. So, every night, I do take 1 to 2 capsules of Fiber Life just to clean my colon. So, tuloy niyo po. It's better you take the BT kit, the Nutria. It really helps you boost your immune system. Kaya po yung tatlong products, Intra-Nutria and Fiber Life, when you take it together, it has a very synergistic effect. Yes. Honestly, before taking Intra, I was also taking Usana product. But I did not feel the benefits which I felt in 1 bottle of Intra. Yes. So, yun din po, aside from that, the doctor recommended, before Intra, I was buying my supplements from healthy options. I was taking selenium, folic acid, grapeseed. Tapos, 1 bottle of that would cost no longer than 900 to 1,500. But when I found out about Nutrien, yung tinignan ko yung contents, in 1 bottle of Nutrien, ano po na lahat. Yes. Folic, selenium, grapeseed, broccoli. So, before, I was taking all those supplements individually. That's why I was spending 4,000. Nung makita ko po sa Nutri, ando na lahat. Tapos mas mataas pa yung micrograms. Yes. So yun po, that's my personal experience with taking the lifestyle food supplements po. Yes. May ano kami, may patient kami nakakausap. Inborn daw yung kidney niya. Inborn na siyang 30 years old na siya. Dinadialysis po. 13? Oo, 30. 30. Inborn daw yung ano niya, yung kidney failure niya. Inborn. Sa mga distributors po na gusto magtanong, ang requirement po namin kung may i-refer kayo na case, we need the medical abstract. So give me the medical abstract. There's a lot of inherited, inborn genetic causes of kidney failure. At iba-iba po ang prognosis. Prognosis, ibig sabihin, sino ang mas magaling na magre-respond. So yung may magandang urine output at may obstruction lang secondary to kidney stones, napakaganda po ng response. Yes. Napakarami po naming successful na laboratory testimonies. Next. Yes, ma'am. Nakaintindi. Yes, ma'am. Good morning po sa inyo lahat. Meron po akong nabigyan na
Meron po akong nabigyan na dito na lang. Ako po si Miss Guzman from Pangasinan, dati kong principal pero ngayon po retired na. Yes. I'm doing lifestyles. Yes. Ano na, business. To the max. Actually, meron akong pasyente. Actually, 2009, pero po akong mabigyan. Kaya lang, ang problema ko po, uminom siya ng 500 ml limited yung tubig niya. Ngayon, ang sabi sa akin, hindi daw pwedeng kumain ng vegetables. Kaya hindi ko siya binigyan ng nutri. Ang binigay ko lang po is Intra. Kaya ang binigay ko lang, isang jigger twice a day. Ang problema, iisang beses lang siyang iihi, patak lang. Pero binigyan ko po siya ng Intran, 3 times a day siya. Kaya lang ang problema, first time pa lang niya, 1 bottle pa lang, sabi ng doktor, Stop na. itigil kasi bumaba yung kanyang hemoglobin. So binalikan ko siya, natakot din ako kasi first time, wala pa naman tayong ganitong case, ganitong kidney day. Anong problema? Nagda-dialysis. Ang tanong ko, ma'am, ang tanong ko kung pwedeng uminom yung mga nagda-dialysis ng Nutria at yung mga yung hindi umiihi, ilan, at yung malimitan ang tubig, ilan ang pwedeng gamitin, at yung mga may kidney transplant, pwede rin. Linawin ko lang mama tanong nyo ha, kung pwede ang nagda-dialysis mo, pwede mo ng intra, ang nutria, pangalawang tanong, gano'ng karaming intra, At hindi umiihi. pag hindi umiihi, ang pangatlong tanong, kung ang nag-kidney transplant, pwede mo uminom. Sandali, pag pasensya nyo nag-kidney transplant na, hindi pa? Hindi pa po, ito na po. Welcome to the Pangasinan and Central Luzon! At dahil lagi kayo dito, dapat magkaroon na rin kayo ng ganito! Para doon na kayo mag-lecture doon! We have nurses, we have doctors there, di po ba? Yung pong tanong nyo, thank you for a very good question, pero naitanong na po dati. So mga hindi nakarinig ng sagot, Nutria has potassium, so we don't give. Fiber Life as well, kasi Fiber Life 1 capsule is 500 ml of water. So we cannot give. So purely intra juice or capsule. Yes. The juice has high sugar, so we recommend the capsule for diabetics, by the way. For no urine output, the amount of intra that you will give and the amount of fluid you will give depends on the urine output. Insensible loss, insensible fluid loss, kung ilan ang iniihi niya, yun ang pwede mong ibigay sa umpisa na intra. Pero sa katulad ni Philip na walang urine output halos, wala na. Inilaban niya ang unti-unting pag-akyat ng dose ng juice. And he was able to tolerate without dialysis twice a week lang, kahit bote-bote ang iniinom. Pero ang advice po namin, observe for fluid overload. Ibig sabihin, titingnan nyo kung kaya niya na uminom kung gaano man karami ang kaya niya. Kasi kung mag-fluid overload, urgent dialysis po yun. Sorry, Merry Christmas. Nagets nyo po ba? So, ang una namin tinatanong, gaano karami ang urine output nyo po? Marami. Yung marami pala ay 200 ml. Hindi po yun marami. So, ang ginagawa namin, iihi kayo sa isang bote ng mineral water at susukatin nyo for 24 hours kung ilan ang urine output mo. Ayoko ng marami, ayoko ng konti. Gusto ko mil per mil. Para malaman nyo kung gaano karami ang inihi nyo sa umpisang 2 weeks, 3 weeks, ganun lang karaming intra-juice ang pwede mong inumin. At ibibigay nyo po isa-isa. Gradual na bigay. Tapos kung kaya nyo nang mag-fluid intake ng intra na mas mataas kaysa sa dati, katulad ni Philip, babantayin nyo yung sarili nyo kung hindi po yun asthma. Umaakit na po ang tubig sa baga nyo. Urgent dialysis po yun. Kaya kung kayo magbibigay kayo ng intra-juice sa mga dialysis cases, babantayan nyo everyday. Yes. Makikita nyo sa mata nyo na kinakapos na ng paghinga. Kasi 3 araw, 2 araw na hindi makadialysis yan, nagpa-fluid overload, tutubuhin niya, punong-puno na ng baga, ng tubig ang baga. Ganun po, kaya kailangan babantayan nyo kung paiinumin nyo ng maraming intra. Yes. Para malaman nyo kung bakit tinatanong ko kung gaano karami ang ihi mo. Kasi kung ilan ang inihi mo, yun lang ang pwede kong ilaban na juice na iinumin mo. Yes. Naiintindihan nyo po sa mga distributor? Yes! Gusto po natin hindi nyo
Yes. Yung mistakes namin, ibinibigay na namin sa inyo para hindi nyo na maranasan. Kasi kung nag-fluid overload, matatakot yung family, titigil talaga nila. Kaya naman sila tumitigil, yung detoxification kasi nila masyadong abrupt. Pag hindi mabilis ang pagbigay nyo, dahan-dahan, gradual, hindi nyo naman mararamdaman ng detox. Huwag kayong magmadali kasi habang buhay naman yung iinumin niya. Kaya siya magpapackage kasi for life. Hindi 3 months, hindi 1 year. For life. Kaya tinan nyo yung mga tumigil na lumapit sa amin katulad last week. 1 year nang uminom, tinigil kasi nag-normal ang kreya. Bumalik for transplant. Huwag na kayong titigil, for life na yun eh. Yun na yung maintenance ng katawan nyo. Ang transplant, after transplant, the purpose of FK, mga immunosuppressive therapy na iniinom ng post-transplant, kapag inilagay na yung foreign body na transplant sa katawan mo, hindi pwedeng mataas ang immune system mo kasi papatayin niya yung kidney na na-transplant. So yung iniinom nila na steroids, FK, para pabagsakin ang immune system mo. Kasi pag malakas ang immune system mo, papatayin niya yung kidney na na-transplant. Immunosuppressive nga eh. Eh ngayon, paiinumin mo ng intra, di tatapang ang immune system niyan. Yung 3 million mo na transplanted kidney, masisira. Automatic. Kaya dapat bago ma-transplant, painumin nyo. At once na-transplant, hindi ko sasabihin na painumin nyo, hindi ko painumin. Kasi tataas ang immune system niya, lalaban. At yung foreign body, hindi niya iisipin na yun ay katulad nila. Hindi po nila kakampi yun. Foreign body po yun. So laban yun. Wala na po kaming laban sa inyo doon. Napagsabihan na po namin. So kung magkaroon man ng problema, we have done our part. Kaya makakatulong kung yung lecture na ito mai-transmit natin sa ibang lugar para sa distributors na katulad ko nung araw, hindi ko rin alam paano magpainom. But as the experiences came together and the testimonies came up, our experiences has taught us a lot of things for those people in the future na mapapainom pa natin. Hindi ho para sa akin or para sa kanya, para sa taong mapapainom pa natin. So sana matuto kayo sa mga napag-aralan ng iba without going through the pain of going through that kind of experience. Sinasabi na po namin sa inyo ang pwedeng mangyari. Nasa sa inyo kung gusto nyong pagdaanan yung pinagdaanan namin o sumunod na lang kayo sa tama para hindi na kayo magkaroon ng maraming problema. Thank you. We have time for one last question. Yes, ma'am. Marjorie Dancel. Office ko pala, pero yes, meron kami isang pasyente namin. Ang friend ko meron siyang nagda-dialysis na. And then, meron siyang, ang tubig niya nasa sa tuhod. Paano ang pag-take na ng intra juice kung hindi siya kumbawa sa mga capsule? Yung fiber and then urea. Diba sabi yung juice na nagdadalo? Yes. And then, kinuha na siya ng tubig sa tubig niya. Parang magambot yung dito niya. Osteoarthritis with kidney failure. Sa isang araw. I need a medical abstract. I cannot give you this kind of recommendation not knowing the case. Kasi you could give me something that is not true for the patient. So kung dinadialysis, where's the urine output? Ayun, you need to give me that before I give you the recommendation. Anong capsule na binibigay mo? Okay lang yun. After 3 days, sabi mo lang. Kalahati na, di ba? Give me the medical abstract and just continue with the interviews. I cannot give you. I need to know the case. Yes. Okay. Urine output po. Tulad po na sinabi ng Tora kanina, you have to measure how much the urine output is. So, ganito po, sa lahat po na nagtatanong, for us to help you properly, we suggest you bring your lab test here. We conduct this every Wednesday, or you can find me on Facebook, Bambi Alvero Salubre, or
Amy Vergara. If you cannot come here on any Wednesday, you can take a photo of your lab test, is i-PM nyo po sa amin. Tapos, we'll take note of that. But you have to come here for us to give you advice. Better, if you come here, you bring your friend who is undergoing the illness para po maintindihan niya at ma-inspire po siya dun sa mga nagda-dialysis na po dati na umiigi na po ang buhay. One last question. Isa na lang po, ha? Kasi may case ako ng bata. Actually, yung mother po kasi is AIM Global. Yung bata kasi may brain tumor and then for 4 years nag-chemo and radiation. And after that, nag-malfunction. Ngayon po is ang tawag din, non-stop na dialysis. What do you call that? Periconia ba yun? Yung gano'n. Non-stop na dialysis. How old is the child? Mga around 8 years old. Bata pa. So, she's an 8, male or female? Male. Ganito po, as Doktora said, you have to bring po the medical records here. Tama, Doktora? Yeah, she has to bring the medical records here kasi we cannot advise you properly without the medical records po. Yes. Dalhin nyo na lang po dito. Nakatake na siya ng intra and then may positive result naman. Now, nakakaigi na, it's usually problem na yun, nakaka-punta rin ako na mahimbing. Now, very slow lang kasi siguro, natatakot din. Sabi ko nga, increase na sana. So, ang ano niya is 1 gig a day. I-effect ba talaga yun? Yes! Sa mga narinig nyo pa ba, nagdududa pa ba kayo? Isa, dalawa na, nagdududa pa ba kayo? Talagang sana, yung gusto mo is medyo, yung dosage sana, they don't follow. Yung siguro hindi talagang gusto nila. Yun ang aking Sir, ang may problema po yung umiinom. Kasi po, kahit sa anong taos-puso nating tumulong sa kanila, kung ang sarili nila hindi natutulungan, wala na po tayong magagawa. They have to trust us also. So yun yung pandawin natin. Tingnan niyo po yung sinasabi ni Doktora, yung urine output. Kung gano'ng karami yung urine output, kung nag-200 ml siya, she can take more in. Sige po. So, that's it. So, join us again. I'm Architect Bambi Alveros of Lumbre. You can find me on Facebook. Kidney Talk is every Wednesday afternoon. Cancer Talk is every Monday, 2 p.m. And I would like to invite everybody. We hold the kids video by Post Sanchez every Monday evening, 6 to 8 p.m. Good morning, everybody. Have a Merry Christmas. Share